Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Harinawa ang inyong pagbisita po dito ay magbunga ng mga espiritual na biyaya na kakailanganin po ninyo sa inyong buhay. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at sa iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga yan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha
Hindi ko kayo papansinin, kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang mga inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking iahain, ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bahin, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta.
At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong ako po ay relatively young, pero ako'y relatively old na rin po. Ako po'y 41 years old. Nung ako ay younger, pero hindi ko recall kung baka alam po ninyo, meron pong grupo na ang gusto ay, or fan base ni Nora Honor, meron grupo, ang fan base ay kay Vilma Santos. Tama po ba, no? Ano po ang tawag sa kay Nora Honor? Hindi ko alam. Vilman yan kay Vilma Santos, no? Doon po sa nakakaalam. Noong ako po ay bata, nakita ko yung division talaga nila. Hardcore fans ni Nora Honor, hardcore fans ni Vilma Santos. Hindi ko maintindihan at kapag minsan nagkikita, nag-aaway pa. Nag-aaway pa. Nung bata din po ako, medyo bata, ako'y lumaki sa era ng panahon ni na Jerry Codiniera at ni Alvin Patrimonio. Meron din ganon. Yung mga fans ni Jerry Codiniera at fans ni Alvin Patrimonio. Tapos kapag nagkikita, ganun din, nagdedebatihan kung sino mas magaling, sino mas pogi. Imagine po ninyo, pati kung sino mas pogi noon. Yun ang pinaglalabanan po noon. Tapos ngayon, kahit sa politika, di ba po? Ayoko lang ng politika, hindi po ako fan ng politics. Pero look at how it divides. Dalawang trains of thought, dalawang hindi magkaparehas ng pag-iisip, grabe magpatayan naman. Di ba? Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Baka kasi nagulat kayo. Kasi sabi ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, naparito ako, wag niyo ang isiping, naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Bakit? Di ba siya ang, siya ang magdadala dapat ng kapayapaan dahil siya ang tagapagligtas. Pero sinasabi niya dito, huwag niyong isipin iyon. Naparito ako upang magdala ng tabak, ng sword. Sword of division. Bakit? Bakit? Kasi po, mga kapatid, kapag ginawa niyong number 1 ang ating Panginoong Jesus, kapag siya ang ginawa niyong number 1, it is at the cost of your comfort zone, your convenience, your reputation, power. Magkaibang value po kasi yan. Kasi dito sa mundo natin ngayon, what does it value? Power, reputation. Sa ating Panginoon, anong value po niya? Pagmamahal, pagpapakumbaba, pagtulong sa kapwa, hindi pag-apak sa kapwa para ikaw maging number 1. Hindi competitive, magkaiba. Kaya iyon ang sinasabi, that is the sword of division. Kaya naman mga kapatid, kaya din yung sinabi na ang pagbubuhat ng sariling krus, hindi lang po basta tayo ay maghirap lamang. Kailangan piliin natin ang Diyos araw-araw at the cost of comfort, convenience, reputation, power. Yun po ang kapalit. Kaya naman meron talagang division. Hindi lang halata katulad ni Nora Honor at Vilma Santos, Jerry Codiniera, Alvin Patrimonio. Bakit hindi masyadong halata? Kasi sa mga bahay natin, meron pong family na isa Katoliko, isa ay sa Victory,
isa ay dito, kung saan man, di ba divided na agad? Divided na agad. Hindi magkakaparehas ng value. O kaya, let's say, for instance, isang pamilya na talagang nasa politics or kung ano man, no? Pag tinitignan natin, agad-agad nasa politics, ang pressure sa kanila is kasi sila ay lingkod bayan, di ba? Sila po ay lingkod bayan. Yung mga pinaglilingkuran nila na hindi naaabot ng kanilang serbisyo, agad-agad nararamdaman na hindi okay. May division talaga. May division. Kitang-kita ito kung kayo ay spiritually connected sa ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ito po ipaalala sa ating lahat. Hindi po madali ang maging Katoliko. Hindi po madali piliin ang ating Panginoon kasi tayo ay nasa comfort zone. And if you are ready to leave your comfort zones and trade it for eternal life, that is when mararamdaman ninyo na hindi pala ibig sabihin nito na awayin ang kapatid, ang nanay at tatay. Hindi po. Kasi kapag siya ang number one, ramdam ng lahat ang pagmamahal. Always remember that. Kapag siya ang number one, kapag natuto po tayong magmahal katulad ng pagmamahal niya sa atin, lahat makatatanggap ng pagmamahal galing sa inyo. Hindi selective. Kaya naman mga kapatid, at bilang panghuli, tignan po ninyo, matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo. The mission, it starts here. Hindi po natatapos ang mission sa pagbibigay sa inyo ng salita ng Diyos, sa pagbibigay sa inyo ng mga dapat gawin. Kung sinabi ngayon na dapat gawin ninyo na si Lord and si Jesus ang gawin natin number one, it starts now. Gagawin na po ninyo pagkatapos po nito. Hindi po matatapos sa pagkuha ng salita, sa pag-i-imagine na ito ay gagawin, pero pagtapak natin sa labas ng simbahan, puro kamunduhan na ang iisipin. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, hindi ibig sabihin na ang ating Diyos ay manggugulo lamang. Ipinapakita lang niya na kailangan natin ng radical na loyalty. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkatinibig mo, ngayon nananalig nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito upang madagdagan ang iyong kabanalan sa mga panananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon, naming Papa, at ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawahan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrocina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyaya ng lahat na nagnanais maging kasapi ng kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan.
Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Bago po ang final blessing, isa pong paalala po mula po dito sa National Shrine of Santo Padre Pio. Marami na pong naiuulat na pagnanakaw po dito sa shrine, mga pickpocket, o kaya naman sila po ay grupo na meron pong nandidistract, meron pong lookout at kukuha po sa mga PWD, sa mga senior citizen. Tinatakpan pa nga po yung view ng CCTV camera para sila po ay makapagnakaw. Kapag sila po ay napaghihinalaan, sila po ay lumalabas ng simbahan, magpapalit ng damit, babalik po ulit dito, tapos maghahanap po ulit ng bagong bibiktimahin. Kaya po mag-ingat po tayo, lalo tigit kapag nasa store, nagsisiksikan po, ingatan po ninyo ang inyong mga gamit. Kung kayo nagpipicture-picture po dito sa loob ng shrine, huwag nyo lang po basta-basta ipapatong ang inyong cellphone kung saan-saan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.